Mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Balik po tayo. Usap lang po tayo doon sa last na Blue Ribbon hearing po sa Senado. Thursday yata yun. Alam po ninyo, di ba, may bagong witness na dumating, si Marine Sergeant Orly Guteza. Inaatake nila ng husto yung bagong witness na yan at si Senator Marcoleta. Dahil ang ginagawa nila, parang pinagbibintangan nila, witness daw po yan ni Senator Marcoleta, yan daw po ay kinukots ni Senator Marcoleta at kung ano-ano pa. Ngayon mga kababayan, pakinggan po natin yung video ni Senator Marcoleta para naman siya na. Sa kanya na natin marinig ano ba talaga nangyari, bakit siya ay parang ginagawa pong may kasalanan. Yung witness po na dumating gusto lamang tumulong po na makarating ba sa gusto ng puntahan ng pag-iimbestiga, kung totoo naman po talaga ang pag-iimbestiga nila, kung talaga pong gusto nilang malaman kung sino po talaga ang pasimuno sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Malaki po ito. Eto na po. Bago yung nangyari sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, pagkatapos noon, ay lumabas po, tagabi ata ito dyan no? Na yung abogado na nagnotaryo dun sa lumitaw na testigo kahapon na si retired Marine Sergeant ba yun dyan? Orly Guteza. At sinasabi niya na ito Guteza yata. Guteza, yes po. Notary Public Attorney Pechi Rose Espera, September 25, 2025, ay categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Yung sworn statement affidavit daw po ni Guteza. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin, hindi daw po siya ang nag-notarize noong dokumento, nung sinumpang salaysay ni Guteza, bagamat na doon yung kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya rito, yan ay hindi totoong dokumento. At dahil po dyan, inatake talaga ng husto yung papeles na ipinanotarize. Inaatake na nila ngayon si Senator Marcoleta. Mayroon pa nagsabi, pinulot na witness. Mayroon pa nagsabi, credible ba yan? Inaatake talaga nila ang pagkatao o pati ba iba-background check. Fine yun, pwede naman i-background check yan. Pero mga kababayan, bakit po ang hindi nila atakihin kung tama ba yung sinabi ni Marine Sergeant Guteza? Tama ba yun? Di ba? So, talagang pinapahina nila, inaatake nila yung papel. But according dito kay Senator Marcoleta, kahit wala naman yan kasi nga, di ba, nanumpa siya. Tuloy natin. Pero Sen, bago ka lang bagyo, pwede bang bigyan nyo kami ng konting background? Paano ba napunta sa inyo si Guteza? Kasi parang ang dating, witness nyo Oh, yeah. Pwede ba natin doon simulan, Sen? Kasi parang witness, Sen Dante Marcoleta. Parang narinig naman ninyo, buong Kapuluan, nakarinig na. Yeah. Ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo, isa sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad. Okay. Na ginawan ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Ngayon, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay Mike Defensor. Lalo na ngayon, sabi ko, mag-aalas 2 na ng hapon. Mamayang alas 3, sabi ko, umpisa ng aming sesyon. Opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang kasi meron siyang pakikita sa yung parang draft ng kanyang salaysay. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan niyo doon sa Blue Ribbon Committee. Ano ito? Lunes po ito? Martes? O this week lang po ito? Yung The day before. Kailan ba kami nagkaroon ng huling pagdinig? Thursday po kahapon. Kahapon. Yun po yung mula alas 9. Di Miyerkules yun. So Wednesday, a day before. Oo, kasi sabi ko, sige, nasaan ba kayo? Hindi, sabihin mo kung saan ka malapit para, andito ako sa Senado.
merong lugar dyan yung seascape. Alam ko yun, sabi niya. Kasi yun, 5 minuto lang. Mula sa Senate. Mula sa Senado. Kaya, siyempre, yung convenience ko naman ang aking inaalala, para makabalik ka agad ako. Opo. So, tinignan ko yung, meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawa yan. Kasi, yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kanya, hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Taga saan ka ba ako? Masbate. So, ang Masbate, Jen, Nelson, ay parte ng Bicol Region. Ngunit, po. ang salita doon, ang prevalent na salita is Bisaya. Opo, halo yung Bisaya at Bicol. Pero okay lang, sabi ko, naiintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka, kung hindi ako magtatagal, sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kung... Kasi draft lang eh. So ito rin po yung si Orly. Si Master Sergeant Orly po. Oo, nandun siya. Okay, Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na kumpiyansa sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman, para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Bagamat alam ko naman, naharap siya sa Blue Ribbon. Nakuha po ninyo, yung pagpapanotarize po, ay request po yon ni Senator Marcoleta. Kasi kung mapapansin ninyo mga kababayan, marami naman po mga nag-witness, di ba? Nakailang hearing na sila. Pangatlo na yan. Kay Senator Lacson. Wala naman po, napanotarize ba sila doon? Yung mga dala-dala ba nilang sinumpa ang salaysay, nakanotarize ba yon? At kung nakanotarize yon, bakit itong isa lang ang inaatake? Bakit itong isa lamang ang tinanggihan ng abogado? Di ba? I don't think na yung mga dinala ng mga witnesses doon ay nakanotarize yung kanilang sinumpa ang salaysay. Actually, di ba, pinapasinasabi nila, permahan mo yan, doon pa niya pipermahan, di ba? So, nakuha ko dyan, added kasiguraduhan lang yung pagpapanotarize na yun para kay Senator Marcoleta kasi nga po siya ang tinawag. 'Di ba? Siya yung tinawag na tingnan niyo naman 'to, 'di ba? Parang gustong tumulong sa pag-iimbestiga para sa bayan. Ngayon sila pa po ngayon ang inaatake nitong mga ni Romualdez. Parang siya ang pinagtatakpan dito eh. 'Di ba? May background check pa na gustong gawin. Si Erwin Tulfo na nagkaroon na agad ng may nag-text na raw sa kanya kahapon na yung background niya ay nasagot naman, 'di ba? Oh, nasagot naman lahat. So bakit kailangan pang atakihin dito si Senator Marcoleta? At yung witness na nagboluntar lang naman na pinagbigyan ngayon ni Senator Marcoleta. Di ba? Hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. Pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. Opo. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na sa sarili kong nagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Para makatiyak kayo. Para makatiyak ako kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yun. Opo. May panahon pa naman silang kumuha o humanap ng magnonotaryo. Umalis na ako noon. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay 9:00 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Yung Webes yun, no? Okay, opo. So, yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din sa Ay, hindi akin. nyo rin expect na pupunta. Abay, sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Opo. Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya eh. Binasa ko naman eh. O di, sa akin, kung darating ka, okay. Kung hindi ka dumating, wala namang nawala sa akin. Dumating. Ayun. Tapos, pagkarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako rito 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4,
pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson, Paul Ping Lacson. at saka yung si Senator SP Soto, at yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, tsaka ako, 4. Opo. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman, at saka yung Senate President. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo eh, para bang kinotes ko daw yung... Kasi, diba? kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa, Ayun, opo. dahan-dahan kang magbasa. Kung ano yung nakasulat, huwag mong lalakta. Parang kasi meron kang hindi Diba? nababasa. Oo. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim, Kinapos. merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. Eh, Kaya pala hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yun, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung dalawang pahina, ay yung dalawang linya. Teka muna nga ako. Basahin mo ng maigi. Opo, oho. Oh. Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka Na may yung hawak katabi din ko, ng kopya, oh. siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa. Sinusundan namin yung binabasa niya. Di ba? Opo. Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yun sa baba. Ayun yung Xerox Kaya copy. ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Kanya galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Oo, baka ganun nangyari. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, Nagtawanan sila, di ba? Putol. pagpalit muna tayo. Makita ko nga naman, putol yun. So lumalabas Sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Yun po, saan ang lumalabas sa social media, TikTok, halos lahat, na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, Master Sergeant yun Gutesa. pong binigay niya sa aking 4 na original. Mukha nga, di ba? Kasi tumayo si Senator Marcoleta, pinalitan niya yung di, mukha nga. So, pero mga kababayan, kaya nga mabuti marinig natin si Senator Marcoleta kasi yung ginawa niya ay nagmukha para sa kanila. Ginawa nila ng usap yun na kino-coach kasi nga mayroon sinasabi, dahan-dahan ka, di ba? Tapos binigay niya yung kanya, yung kopya niya kasi nga putol. Di ba nangyayari naman talaga yan sa copy machine na minsan napuputol, minsan nga nabubura pa yung pag naubusan na ng ink. Pero yun po, doon na sila kumuha ng kanilang ibabanat kay Senator Marcoleta. Di ba? Ako po yun, sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kaagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Kaya alam po ni Senator Soto, ang sinasabi ko, na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una. Pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na. Alam naman pala daw, alam ni Soto, alam ni Lacson na ganun ang nangyayari. Sa akala nyo mga kababayan, kung kino-coach po yun ni Senator Marcoleta, gagawin niya yun sa harapan nila. Hindi ba? Hindi naman nila paborito si Senator Marcoleta. Akala nyo, hindi niya sisitahin. Bakit kung magko-coach siya doon pa sa harapan ni Soto at ni Lacson at sa lahat ng tao? Hindi ba pansinin yon? Alam pala naman ni Soto ang ginagawa ni Senator Marcoleta. Para ibinigay niya lang yung kanyang kopya. Ayan. Ito kasi, ang hirap talaga ninyong unawain. Tumutulong ba kayo? Di ba? Hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung coach nyo, ang una mag-react yung may hawak ng affidavit. Di ba? Kasi alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. Diba? At sabi ko, dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Yung binabasa pala niya, may kulang pala sa gitna. Meron mo bang question? Halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya, ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang kasi dalawang linya yung nawawala eh. Nawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung sinasabi. Kasi iba yung recorded eh. Kaya gusto ko, kung ano yung binabasa niya, maski sa record, ganun din. Yes. So, kasi ngayon, kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Ganun ang nangyari. O yun ang una. O ano pa yung isang may kinalaman dyan? Yung notaryo. Yung notaryo. O ganito. Yan. Yung si Orly ba yun? Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta. Doon sa ano Notary pangalan? Public. Binalikan niya eh. Kasi nagkamali po yung pagkakatype, yung pong December 6, 2025.
hindi po 25, 24, kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila, tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. O sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na mayroon pong mali dito. Para siguro kurekin din yung record na iniwan niya. Kasi kukuha ng kopya yung notaryo. Yes po, oo. Ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na notaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo doon. Sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma. No? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, Sino ang maglalagay doon kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, page number, book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number may ilalagay niyo, anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba sa TV direct? Kasi meron nga yan, lumabas sa social media. Ilabas nyo yung pinakahuli para malaman natin ang pinag-uusapan natin. Direct, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Para nang sa ganun ay... para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Hindi ba doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, napipirma rin yung notaryo, merong doc number, page number, book number, series of yung year. Stampad pa yun eh. Di yun, ano? Sige po, hinahanap daw po, pagkatapos, sir. yung sinasabi niya, yung notarial details niya, hindi raw siya yun. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnotaryo. Saan niya kukunin niyo kung hindi bibigay sa kanya? O pagkatapos yung dry seal. Yes, isa pa yun. So ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatay natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Gutesa? Gutesa. So ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng pananagutan ng abogado yun. Sana mapakita para malinaw. Sige po, alam ko meron tayo yan eh. Habang hinahanap yun, ano ang implication? Kumbaga mga kababayan, sinasabi nilang peke yun, ay merong may yung mga doc number, may mga page number, book number, di ba? Paano daw po nakuha ni Sir Gutesa yun? Yung pong abogado na nag-deny, mag-ingat ka po, ma'am. Kasi mayroong sasabihin si Senator Marcoleta dito. Di ba? Anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa... Hindi naman mag-ingat. Ibig ko sabihin ay, ano lang mga ma'am, kahit hindi po ikaw ang pumirma dyan, sino pala? Departamento din po ninyo yan. Di ba? Kasi hindi nga naman makakakuha ng sariling seal, pati yung ni-stamp mo doon na nandun yung pangalan mo. Hindi naman makuha ni Sir yung mag-isa. Di ba? Ewan ko sa inyo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Yan. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa mga tweed, kahit na walang notaryo yun. Yan. Okay. Kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. So, kung titingnan mo ngayon, parang, kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling balido yung kanyang salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yun. Di ba? Tama po. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. Dahil recorded yun. Recorded yun. Paano kung halimbawa, tingnan natin ang record, yung isang linya na wala. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Kulang-kulang yung binasa niya. Magkakaroon ng problema doon. Kaya ako pinaulit sa kanya. Ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Ito sa ano to? Okay na raw. Ipakita natin sa telebisyon yung binabanggit o yung dokumento.
Hindi, yung pinakahuling, Yung sa huli. yung huling pahina. Last part, Nandun last page. May pirma. Yan, yan, opo. Ilaki mo nga yun. Ayun, meron nakalagay doc Doc number. Opo. Ano Sinumpaan at nilagdaan, Hindi yung doc Opo. number nasa Doc baba. number, Ayun. 255. Oh. Doc number, Paano 255. makukuha Page number, paano 54. makukuha nung ano yung yung 255. number ng document? Kasi makikita mo sa notarial register, susundan mo yun eh. Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page At number. page 58 sabi niya yata. Opo. Oh. Book number. Ano ba 'yon? Hindi ko maintindihan, Oh. parang letter V. Saan kukunin ni Gutesa yan? Yeah. Di ba? So ang Oo. nag-provide yan, yung notarial staff kung sino man yun, kung wala man yung Paliwanag nyo. Si Sergeant Gutesa ba ang gumawa nito? Yung mga, yung doc number 255, page number 5, whatever that number is. Siya ba? Pati ito? Siya rin? Di ba? Saan siya kinuha yan? May dry seal pa daw yan. abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yon, Yeah. yung Yan, kulay opo. asul. Yan yung asul. Yun ang Yan. detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin, si Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n. At nakuha niya yung doc number, nakuha niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, yan, Diba? dyan sa mismong lugar na detalye na yan, Opo. meron dry seal yan. Or yung dry seal, Nakita nyo may dry seal? may dry seal. So, sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya mapapasok yung opisina? Yun daw pong Kung pirma. sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Ayun. Pero, hindi po pwede na si Duterte si Duterte ang pumirma niyan kasi sila nang gumawa lahat eh. Right. Ayun. So, Tapos may kasalanan dyan ang notarial... kung sino man doon sa Kung si- notar- Kaya nga sabi ko, departamento pa din ninyo yan. Kayo. So baka yung mga ginagawa ninyo na tira kayo ng tira dito kay Sir Gutesa, ay kayo ang babalik sa inyo yan. Dahil galing sa inyo eh. Kahit hindi ikaw ang gumawa niyan, sinong gumawa pala niyan? Si Sir. Nakuha nila yung book ninyo, alam niya kung anong page. Diba? Amo sa inyo. Kung sino man. Bakit? Ba't mo pinayagan na mailagay lahat yung detalye na yan? Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama ayan. dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun, Sen? Halimbawa? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi Makikita. pagkatapos Pag itinanggal. ng isang buwan yan, o kung merong ganyan, I-report nila. i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Ayun pala yun. Hindi po pwede yung mga iba diyan naglalagay sila ng yung mga gustong kumita, meron silang iniiwan na espasyo para yung ganung gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw sa ganung klaseng panahon kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga ganun, Undated, lalo na, ante, oh. alimbawa, yung mga 2 years na anong ganyan, nahanap ng ganyan. Ng puwang. Ay, ngayon, mahigpit ngayon, kaya i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Masasabihin ako, yung Ayun. notarial register ng abogada na yan. Ayan. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. O, notarial register na, ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako. Yan. Oh. Ang problema pa pala yung petechi na yun pagka nagkataon. Baka akala niya hindi siya Correct. subject to disciplinary action. Oo. Oo. Sabi Kaya ko kung nga. sasabihin niya, okay, hindi ko pirma yan, maaari. Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay doon, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung Gutesa na yun. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Maliban ako, sinabi yung sandali yan, nakugub ang kanyang opisina, no? Ang bilis nyo kasing bumanat, umatake, di nyo man lang iniisip. Teka muna. Yung mga number doon, paano nahulaan yon ni Sir Gutesa? Paano nahulaan niya yung doc number, yung page number, yung book number? Paano niya nahulaan lahat yon? Yan, kasi ano ba nangyari sa inyo? Diba? Baka kayo baka mag-backfire ito sa inyo. Sa sobrang kakadepensa ninyo kay Martin Romualdez. Oh, imposible naman yun. Imposible. At halimbawa, Sen, may nakapanood Hindi ko sinabi yun, ha? Hindi ko sinabing nagdidepensa sila, eh. Kaya lang nakakapagtaka mga kabayan, eh. Biglang sumambulat, oh. Inatake yung, yung ninotarize na paper, eh, pwede naman palang baliwalain na yun. Di ba? Kasi nga, sumumpa na. Sabihin nilang walang credibility. Ano bang kinaibahan yung sinumpaang salaysay doon sa binasa niya? Ay, yung nanotarize doon sa binasa niya. Di ba? Hindi ba dapat ang patunayan ninyo
Yung sinabi niya, totoo ba? Totoo ba na ganito? Totoo ba na may mga kasama siya? Totoo ba na doon sa address na yun? Yun sanang ipinapa-atake ninyo. Hindi yung nanotarize naman. Pamira naman kayo. Diba? At dyan din nagpanotaryo. Nako. At ipakita, dyan kami nagpapanotaryo, yan talagang pumipirma. Oho. Nangyari yung Si Atty. office na yan. Talagang gagawin natin dyan, para makita yung katwiran dyan. Yung notarial register, pasasabihin Ayan. natin. Ayun. Makikita mo para ko nang nakita. Tatama. Sige. Doon sa page number, doc number, page number, book number. Yung tatlong yun. Kasi yung series of, yung year lang yun, madali naman yun, 2025 eh. At pagka sinabing nawawala po, bigla nawala. Bahala na kayong gumawa ng conclusion. So, kabida natin, halimbawa, talagang yung pirma doon, kasi meron siyang pirma eh. Kung hindi ba nakuha natin ng staff natin? Pagkaraniwan kasi yung mga staff, kasi kung minsan wala yung Bugado. Wala yung bugado mismo. ano lang sa kanya, Viber mo nga sa akin lang, babasahin ko, kanyang gano'n. Opo, Pag binasa niya, okay naman sa kanya. Oho. O sige, kanya, inotaryo mo. Oho. Pwede pumirma yung mga gano'n ang ginagawa ng iba eh. Kasi kung minsan wala siya doon eh. Hindi naman lagi maghapon yun, nakabantay doon sa kanyang notary. May bayad kasi yun eh. Yes po. Hindi ko na alam ngayon kung magkano yung bayad sa mga notaryo. Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away, kung mapapatunayan nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado, Abogado po ito. senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Stamp na meke. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago. Yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. Opo. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo, pwede tanong Diba? pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay menotaryo wala. Kay hindi. Doon na napunta eh. So, Kaya yung curative effect nung pag nandun na yun, kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... Well, doon Alam mo, hahanapan na lang ng ano. Diyan mo makikita, Yan. hahanapan ng butas. Diyan po kayo magpakatalino. At ang gagawin kasi diyan, ang lahat, sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Opo. Siguro siyang may kagagawan yan eh. Ayun na nga po, yun na nga po. Wala, Yun na nga. wala po akong kinalaman. Kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buong loob mo at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30 nandun ka na sa Senado. Para kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30 kasi dami pang pagpasok mo, dami mong pipirma, dami mo no. Para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Ako naman nakikipagsapalaran kung darating, di darating. Kung hindi darating, hindi dumating. Nako. So, yun ho pala. So, nasagot na yung dalawang tanong. Nelson, ano? Yun doon tayo. Well, sabi naman nila, Sen, surprise ito para bagang may konting pagdududa rin po. Mismo atang chairman, sabi niya, Hindi na-coordinate. Wala daw courtesy. Yun hong pagharap Ayan. nitong si Gutesa. Master Sergeant Gutesa. Wala daw kortesiya doon sa komite at maging sa chairman ng... Walang kortesiya. Walang kortesiya. Paano po masasabi na walang kortesiya? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, I am going to consume the remaining time that I have to make a disclosure. Okay. Sinabi ko yung pangyayari nga, na tinawagan ako niya, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. So let him testify. Sabi ko, Pumayag. di ba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng... Pumayag sila. Tapos ngayon sino ba na yan? Hindi ko alam kung sino nagrereklamo na walang courtesy. Sila ang pumayag. Pwede naman na sabihin, hindi pwede kasi ngayon lang dumating yan. Pumayag sila. Di ba? Courtesy. Pinagpaalam. Pinagpaalam ko eh. Hindi ko na biglang nagsasalita, Mr. Chair, ito po, iupo nyo rito. Wala naman noon. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag sa gitna ng komite. Ayun. At wala namang tumutol, Sen, di ba? Ito, yan ang pag-usapan natin. Hindi, ganito yan. Kailangan po, alam ko po matatalino kayo. Kailangan lang po, mabilis po kayo sa
wag po kayong yung ibig sabihin kailangan maging mabilis kayo na ma-analyze nyo yung pangyayari. Kasi kung minsan opo. minsan segundo lang minsan minuto lang Opo, Diba? oo. Tingnan po ninyo, nung siya ay makapagsalita na. Opo, Nung matapos na yung niya, sinabi niya. open na siya ngayon for interpellation. Napansin po ba ninyo? Walang nagtanong. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Walang naging interesado. Hindi po. Nabigla. Sari-sari na po yun. Hindi nila inaasahan na mayroong ganun. Mukhang nabigla marami. Pangalawa, ina-analyze nila kung palagay ko kanya credible ito. Ngayon po kasi pag ang isang testigo, alam po ninyo, mahalata ninyo na siya nagsasabi ng totoo, kung tayo po ay nasa courtroom at tayo, alam mo, abogado kayong dalawa, Jen. Opo, oo. Abogado kayong dalawa, kayo Halimbawa, ikaw ang prosecution. Siya ang depensa. Si Nelson, defense. O criminal. Ako yung judge. Opo. Pinresent ni Nelson ngayon. Defense Nakita mo dyan na... Kasi ma-anticipate mo, abogado ka Siyempre po, Naririnig mo. Credible. Oo. Ikaw din kakabahan ka kung hindi mo alam kung itatanong mo. Kasi alam Siyempre, niya nabigla ho tayo doon, sa ganung sitwasyon. Pangalawa, di medyo kasi credible talaga. Ako sa tingin ko, kasi pinagtatanong ko rin siya. Ako Diba? gusto ko rin namang matansya na... Ako interesado ko sa katotohanan. Kung mapansin ninyo mga kababayan, nung tinatanong na siya, halata mo na hindi siya nagkakabulol-bulol, para lang nakipag-usap. Hindi siya parang nag-iisip kung anong sasagutin. Diretso lang. Napansin ninyo yung sinabi ni, may pinakita si Senator Lacson, picture. Ito, sino to? Sinabi niya. Ito, sino to? Sinabi rin niya. Di ba? Affirmative pa nga yatang pagkasagot niya. Affirmative, sir. Di ba? Nagbubulaan lang ito. Halimbawa, binobola lang ako. Ayoko rin naman yun. Opo. Pero kayo ba na-test nyo? Halimbawa, itong si Gutesa, na-test nyo na ba? Baka naman, kwento-kwento mo lang yan. Tinest ko binabali-baligtad ko siya. Teka muna nga ako. Nakalagay dyan sa na isang maleta. Opo. Gaano kalaki yung maleta? Pag pinatay, anong klaseng maleta ka ako? Yung yung Rimowa. Mahal pa yung mamahalin pa yung kanyang Hindi kasi yung Rimowa, talagang matibay yun. Yes po, metal yun Ilan ang laman? Ba't ko ako nasabing 48 million ang isang maleta? Meron po kasing label. Anong... hindi pala. Meron po kasing level sabi niya. Hindi kasi talaga Tagalog. Anong level? Kasi ngayon pala, hindi pala label. May label kada Ano maleta. yung label ka ako? Post-it po kanya yung dinidikit. Okay. Okay. Anong nakasulat sa post-it? Nakalagay po 48. Ba't ko 48? Ba't namong na 48? Kasi po, pagka po tatanggapin namin, nakikita pong binibilang, pera po Di ba? Gano'n siya kalaki? Pag tinayo mo po kanya hanggang dito, tumayo ka, sabi ko pa Hindi pinatayo ko. Talagang ganun kalaki yung Rimowa. Alam ko yung Rimowa, hanggang dito po kanya. Okay, sige. Ngayon, pag binuhat mo ka ako, gano'ng kabigat? Ano po sa tansya ko po kanya halos isang kaban na bigas. So mga 50 kilos. Opo. 48. Oo Di nga, ba sinabi ni Ramon Revilla Sr., ang isang milyon, isang kilo. Mga 990 grams daw, sabi niyo. Opo. Halos isang kilo. Isang kilo, So kung 48 million, 48 kilos. Tama, isang kaban. 50 kilos yung isang kaban Oo nga. Halos isang kaban po kanya. Tinetesting ko siya Hindi niya alam na tinetest ko siya. At saka, Sen, napansin ko rin, tinesting siya ni Senator Lacson Di ba? Napakita ng picture Oo. Eto, sino? Kilala mo ba to? Ang bilis niya. Wala kang clue Affirmative po. Yan po si Paul kanya. Yun May yung apelido pa Tapos, ginagano. Yan, sabi niya. Yan Mark. po si Eric. Yan po si Mark. Mark, Yan po siya, sabi niya. At kinonfirm ni Alcantara. Na yun nga rin. Yun doon, nakita rin niya. Ngayon, nakita mong totoo ang sinasabi niya. Prosecution. Opo. Tatanungin mo siya. Ang pinakamahirap na pagtatanong na gagawin ng isang abogado, pag alam mong nasasabi siya ng totoo, ano ang itatanong ko na mauhuli ko siya? Kaya mag-iisip ka muna. Kasi kapag hindi mo alam kung anong itatanong niya, pinakamabuti na huwag mo nang tatanungin. Manahimik ka muna. Kapag anong nangyari? Baka sakaling inuhuli siya. Sino ito kanya? Opo. Sino ito? Ito ba yung Paul na sinasabi mo? Affirmative sir kanya. Ang bilis. Wala akong walang tanong na pangalan. Hindi siya tinanong. Pag nireply mo, picture lang. Picture lang sino yan. Ganun lang. Ano bang itatanong pa natin? Ha? Gusto ko interesado ako doon sa attorney. Yun sa yung bagay, ito rin attorney. pinalaki nila di ba? Yan. Okay. Kasi ako rin napapansin ko ito Sen. Ewan ko lang kung practice talaga ito. Pagka kasi nagnotaryo, di ba, pag nawalan ka ng lisensya, Oo. affidavit of loss, Yes. papanotaryo ka
napapansin ko, wala naman talagang abogadong humaharap eh. Oo. Yun lang taga, ano doon? Yung secretariat, taga-type, Oo. et cetera, et cetera. Yung po bang practice na yun ay tama, Sen? Basically, hindi tama yun. Dapat kasi, kapag ka kasi nagnonotaryo ka, haharap sa'yo yung affiant eh. Yun ang kailangang nandoon. Kaya itong Gutesa, humarap talaga. Oo. Kailangan nakaharap ka. Alam niya yung pananagutan niya, kailangan nandun siya mismo eh. Mali yung halimbawa, tinawag lang, pakita mo nga sa akin ng litrato. O sige, ikaw nang pumirma dyan. Nagagawa nila yun, pero mali yun. Kasi ang hinahangad dito kasi, ay yung pananagutan na nakaharap mo talaga. Kasi ikaw ang nag-administer ng kanyang oath eh. Para nakita ko yun, naging malaking issue yun doon kay Alice Duo, di ba? But anyway, Paano kung halimbawa, kasi itinatanggi nga ng abogado, nasa Oo. yung nakapirma doon. O, sige, Pero pala- kung yun ang practice pala nila, talaga nagnonotaryo sila pero hindi siya pumipirma. At yung nakapirma lang talaga na yun, sa affidavit ni Gutesa, sa lahat ng notaryo nila, yun talagang pumipirma. Ano mangyayari? O, dyan, magkakaroon siya ng disciplinary problem dyan. Kasi mananagot ka doon sa tinatawag naming SIPRA. Sipra. Ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Okay. Mahigpit yun. Maaari kang madisbar dyan. Sapagkat nagkulang ka at nagkasala. Dito maliwanag na kung hindi siya ang pumirma, maliwanag na ang pumirma dyan, staff niya o sekretarya niya. Kasi yung paggamit ng kanyang notarial office, yung kanyang notarial seal, sabi ko nga sa inyo, imposible para kay Gutesa na siya mismo ang magtatatak doon, siya magtatatak ng dry seal at mahanap niya yung page number, book number, document number. Hindi kaya ng isang nagpapanotaryo yun. Ang nakakakita lamang niyan ay yung staff doon, yung pinagkatiwalaan ng abogado, siyang maglalagay ng mga number na yon. Kaya pinakatama dyan, sabi ko nga, pasasabihin ako yung kanyang notarial register. At kapag ka nag-match, ibig sabihin, galing sa opisina niya talaga. Hindi na pinag-uusapan kung ikaw ang pumirma o hindi. Pinayagan mo ang staff mo kung sino man na ipagamit ang iyong notarial office. Mukhang mababaliktad ang pangyayari ngayon. Kasi sa lumalabas sa social media at sa pahayag ng Gusto niyang palakihin, okay. Kasi ako wala akong kinalaman dyan. Ang akin lamang gustong mangyari, dumating sa akin na may notaryo, hindi ko na pinakialaman kung notaryo, hindi ko na makatungkulan yun. Basta sinabi ko, maghanap ka ng notaryo para sa panig ko, another satisfaction para sa akin, na ikaw talaga ay nakahandang humarap dito. Kasi pinalalabas nila ngayon sa social media para bagang Peke. kayo ang Nameke. nameke. At saka parang dating Marcoletas sa witness. O sige, Ganun po ang gawin natin para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Patawag po natin yung abogado Uy. at dalhin niya yung kanyang notarial register. Ayun. Makikita po natin dyan kung sino nagsasabi ng totoo. Nako, mukhang malaki po problema kakaharapin ni attorney. Oo. Malaki talaga yan. Lalo na kapag subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Eh, no. Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, no? Sinasabi natin kanina. Hinahanap po nga yung Sinasabi natin kanina. Maring totoo hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo mga staff mo, sekretaryo mo ang pumirma para sa iyo? Bakit hindi ko i-assume ito? Paano Ala, makukuha sige. ni Gutesa Maliban ang ng dinakaw niya yun, siguro. Paano niya makukuha sa notarial register mo yung mga number na ilalagay doon? Yun lamang doc number. Doon nakalagay sa libro, makapal yun eh. Tutuntunin mo yun kung ano yung pinakahuli. page, Okay. Pati page. Kaya nga parang 58 na yun, makapal na yun eh. So sa page 58 na nandun eh. O pati book number nakalagay. Kasi yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Yan nga kakapal yun eh. Yan ay nire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Ayan. Mahigpit ngayon ha, yung notarial law. Baka akala niyo wala siyang pananagutan dyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung daladala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Ay, Bigat pala yan, Sen, ano? Sabi ko yan ang na. sinasabi ko sa Ganun inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Nako, mukhang hindi baka mabaliktad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Ako, wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun kung hindi kayo pumirma. Pero kayo ang nagbigay ng pagkakataon na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan. Yeah.